Now that the Vice President Inday Sara, the President, nagdeklara na ng kanyang kahandaan at pag-alay ng kanyang buong buhay sa pagsisilbi sa bawat pamilyang Pilipino, kinakailangan po natin siyang tulungan. Protektahan natin si VP Inday Sara Duterte sapagkat bukod sa mga harassment, bukod sa mga legal na pananakot katulad ng impeachment, pag-uusapan din natin yan. Mangungusap din po tayo sa mga mambabatas dyan sa House of Representatives, dyan din all the way hanggang Senado. Sapagkat mayroon malaki po yung implication ng pag-anunsyong ito ni Inday Sara, the President, ng kanyang kahandaan at pagbigay ng kanyang buong sa kasi sa ating saligang batas, sa Article 7, Section 5 or Section 7, Section 5, yun doon po sa panunumpa sa katungkulan, doon po talagang taimtim po yung panunumpang yun ng Presidente at Vice Presidente na kanilang iniaalay ang kanilang buhay. Inihahandog, itinatalaga ang lahat ng kanilang lakas, talino, talento, buhay sa mamamayang Pilipino. Alam naman natin ano ang nangyayari sa ating bansa ngayon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Lahat ng mga kagaya ko na nagpapahayag ng katotohanan, sinasampahan ng kaso, tatakutin ng inciting to sedition, ng sedition, yung mga talaga namang Inday Sara Duterte supporter na nasa gobyerno, tinatakot, tatanggalin ka sa pagiging appointive official mo, kung ikay na may halal, hindi ka bibigyan ng budget, pera-pera ho ang palakad Kanya, mahalaga po na mapakinggan ko kayo ngayong hapon. Magpalitan po tayo ng kuro-kuro with this latest and the boldest declaration to date of the Vice President that she is seeking, she is running, she is making herself available as President this coming 2028. Balit alam ho ninyo yung kanyang kahandaan kahit ngayong araw, handa na ho maging Pangulo si Inday Sara Duterte. Ito na nga ho, nagdeklara na si Inday Sara, the President, ang kanyang kahandaan at ipag-aalay sa kanyang buong buhay, buong pagkatao sa paglilingkod sa ating bansa, sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At ang mahalaga, yung katagang binanggit niya, inaalay niya, hinahandog niya ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay sa paglilingkod at sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. So ito ho ay welcome news at ito pong comment ni Iya Simeon. Yes, finally nag-decide na si VP. Malinaw po sa naging payag ni VP Inday na it took her no less than 47 years. Linaw ho ng pagkasabi niya It took her no less than 47 years to realize that her life is not just her own. Struggle po kasi yung magdedesisyon ka kung ikay tatakbong presidente o vice-presidente. Mahirap po yun sapagkat hindi po yan yung parang nangyayari ngayon. Gusto lang pala makuha yung titulong presidente, pero ayaw mag-astang presidente. Hindi po yung astang presidente presidentiable, kundi ayaw maging ama ng Republika ng Pilipinas. At ngayon po, talagang may sakit ang ating bansa. Balik na naman po tayo sa pagiging sick man of Asia. Bagsak ang foreign direct investment, bagsak ang turismo, bagsak ang ekonomiya. Bagsak ang halaga ng piso, nakaka-recover lately, pero bagsak pa rin, mababa pa rin. At sinisira po ang lahat ng institusyon. Ang kinakailangan po ng bawat pamilyang Pilipino, ang kinakailangan po ng bansang Pilipinas, ang kinakailangan po ng bawat overseas Filipino workers ay ang pagkalinga ng isang leader na tatayong isang tunay na ina sa bawat Pilipino at sa bawat pamilyang Pilipino. Ito na po ang ina ng sambayan ng Pilipino, ang ina ng Republika ng Pilipinas, ang ilaw ng ating tahanan, Inday Sara, the President. Yan po ang ating pakay ngayong hapon at bilang tugon, hindi ho naging madali sa kanya. Sinabi po niya malinaw, it took her no less than 47 years na ma-realize niya, na mapagtanto niya na ang buhay pala niya hindi kagaya po ng
buhay nating mga karamihan. Ang buhay niya, pagkatapos ng mahabang taon, 47 years to be exact, napagtanto niya ay hindi kanya. Kaya ito po ay napagtanto niya na ang buhay niya hindi lamang para habulin yung personal satisfaction, personal glory, personal happiness, personal success, accomplishment, and achievement as a person, as a mother, as a wife, as a daughter, as a sister to her siblings, as a friend to many, as a mother to her children. Di ho napagtanto niya after 47 years. Katangi-tangi at natatangi ang buhay niya. Kanya siya ay nagdesisyon na kanya pong inaalay sa kanyang bansa. Sa bawat pamilyang Pilipino, ang lahat ng kanyang alam, nalalaman, katalinuhan, talento, karakter, pagmamahal sa bansa, inaalay po niya sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi po madali yun At sabi nga ho niya, today, ngayong araw, February 18, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. So malinaw po yan. At linahad din niya yung mga kadahilanan, kagaya ng pagtalikod niya sa gabinete, dahil 2024 pa lang, sa isang interview sa kanya, di ba sinabi niya, biniston niya, 2 tao lang ang naglalaro sa pera nating mga Pilipino. Pinaglalaroan, of course, with the imprimatur, of course with the approval, of course with the knowledge, of course with the consent ni Bongbong Marcos. Pero ang kanyang sidekick dyan, yung kanyang kaliwat kanang kamay, siyempre si Martin Romualdez. Siyempre si Saldico. Saldico, initially, ginagabayan ko po kayo, but feel free to formulate your own opinion at bukas po ang ating programa sa inyong malayang pagpapahayag ng inyong opinion. Hindi ko kinakailangan sang-ayon kayo even yung Inday Sara the President. Kung ayaw nyo kay Inday, lumipat kayo sa platform o pahina na gusto ninyo. Wag ho kayo dito. Pero yung may mga nag-aalanganin or undecided, welcome po kayo rito and makinig kayo. At kung after ng inyong pakikinig ay hindi kayo kumbinsido, malaya po kayong maghanap ng inyong kandidato o napupusuan o mapupusuan bilang Pangulo ng ating bansa. Pero kung kayo po ay susuporta kay Inday Sara the President, welcome po kayo sa ating pahina at makipag-engage po kayo para interactive po yung ating pagla-live ngayong hapon. So yan, at Iya_Simeon, hindi yung madali At yung nagsasabi, lalo na yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa palasyo, lagi niyang sinasabi na gahaman daw sa kapangyarihan, wala ho kasing alam yun. She was never part of the campaign way back in 2022. Wala. Ano yan? Miron. Miron lang ho ang papel niyan. Nung pumasok siya, nung marami ng kaguluhan sa gabinete ni Bongbong, siyempre, siya yung gahaman sa kapangyarihan Gusto niya yung limelight, gusto niya yung camera, gusto niya yung surrounded siya siguro nung mga kusino-sino at nakakolorete kung ano-ano. Pera po ng taong bayan, yung araw-araw na ginagamit niyan. At hindi pagbibigay ng tamang impormasyon sa atin, singilin natin yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa palasyo. Hindi ho ninais ni Inday Sara na maging Pangulo as early as 2022. It took a lot of convincing for her to finally agree to consider running as Vice President, not as President. Nakita naman ho natin doon sa resulta, higit na malaki yung kanyang nakuhang boto o mandato sa bawat pamilyang Pilipino. Para ho malinaw tayo, si Inday Sara, si BP Inday Sara lamang ang paulit-ulit na bumabanggit at bumubulalas ng katagang yan, bawat pamilyang Pilipino.
bawat pamilyang Pilipino. Bakit ito mahalaga? Na ulitin ko yung katagang bawat pamilyang Pilipino. Ito ho yung nasa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ho yung nais niyang paglingkuran. Ito po ang kanyang poprotektahan. Ito po ang kanyang itataguyod para meron pa pong abutan. Yung ating mga anak, yung kagaya po naming mga bata pa yung mga anak, para po meron pang abutan na Pilipinas. Para po meron pang patuloy na mangarap o aspiration o ambisyon. Diba? Yun ang nais itaguyod ni Inday Sara, the President, ang bawat pamilyang Pilipino. Inuulit-ulit po natin ito bago pa gayahin, nakawin, hijackin ng kung sinong mapagpanggap na sasabihin siya'y nais ding maging Pangulo upang paglingkuran ang bawat pamilyang Pilipino. Yes, you heard that first from Inday Sara, the President. Kanya po natin inuulit-ulit. At bukod po dyan, ang linaw po na naging buong pahayag ni VP Inday Sara, the President, na yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants, pag kailangan kayo ng Marcos Jr. Administration, anong binibigay sa inyo? Sasalubungin kayo ni Bongbong sa airport, nakita naman walang pumapansin sa kanya. His presence in welcoming yung mga returning, whether for a brief holiday or returning permanently na overseas Filipino workers at Filipino migrants, hindi po yun ang hinahanap ng mga kapatid natin overseas Filipino workers. Ang hinahanap nila, yung panahon na panatag ang kanilang kalooban kahit sila'y nagpakalayo-layo upang merong pagkakitaan at kumita ng sapat na pera para maitaguyod ang kanilang pamilya. Subalit anong nangyayari ngayon? Balik na naman ang krimen, laganap ang illegal na droga. Yan din ang lalabanan ni Inday Sara, the President. Ang sabi nga ho niya, I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Di rin niya ho kayang lumuhod at humingi ng kapatawaran sa bawat Pilipino. Tama po yun sapagkat sa 114 million Filipinos, paano mo luhuran lahat yun? Di mo naman nakakaharap lahat. Instead, hindi man siya makahingi ng kapatawaran sa bawat Pilipino. Ang kanya pong inaalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang kanyang hinaharap, ang kanyang kinabukasan sa pagsisilbi sa ating bansa at ulitin ko, sa bawat pamilyang Pilipino. Marami pong salamat sa mahigit maglilimang-libong live viewers po natin ngayong February 18, 2026 ang ating pamagat, Inday Sara, the President. So kailangan po natin siyang tulungan. Para pong ito yung ginagawa natin sa Hakbang ng Maisog. Incidentally, I'd like to thank lahat po ng dumalo kahapon sa Hakbang ng Maisog Luzon-wide Leaders Forum, Leaders Meeting na ginanap po sa Maynila kahapon, maghapon, kahit po tayo ay nagdiriwang ng Chinese New Year kahapon, ay nagtatrabaho po ang maisog at isinusulong yung mga ikabubuti ng ating bansa. So maraming salamat sa lahat ng Hakbang ng Maisog na dumalo po sa ating ginawang Luzon-wide Leaders Forum kahapon. So yun din at ang sinabi rin niya na meron pa siyang takot para sa ating mga anak, para sa inyong mga anak, para sa aking mga anak, para sa mga batang Pilipino. Kanya po ang sinasabi nga niya, yung pag-aalay niya ng kanyang buhay at yung kanyang intensyon, pagsilbihan. Ulitin ko ang bawat pamilyang Pilipino. Kanya, inayaya ko po ang lahat ng sambayan ng Pilipino. Ako po si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino Abogado Maisog,
ang aking pong presidente, si Inday Sara Duterte. Sana ho, kung inyong suportahan si Inday, ay in your own personal pages, Facebook, YouTube, sana ho, maglabas din ho kayo ng statement of support for Inday Sara, the President or our incoming President. Ano ho, tulungan po natin, hindi ho madali na makahanap tayo ng isang taong may magandang karakter na may tunay na magandang layunin para sa ating bansa. Ito na po yung tao. And I'm sure, in the days after her bold pronouncement today, aatakihin na naman po yan. Wag na po tayong matakot doon. Wag na po tayong matakot doon. Kung yung tao, inalay na ang kanyang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino, wala rin po dapat tayo ng pag-aalinlangan. Ito na po yung inaantay ng marami. Na tatakbo ba yan, Atty. Vic? Baka naman hindi tumuloy, hesitant, ambivalent. Ito na po iyon eh. Kagaya po nung naging pahayag ni @Iya_Simeon. Yes, finally nag-decide na si VP. Now that she has finally made known at nagproklama siya na kanyang inaalay ang kanyang buong pagkatao at buhay sa bawat pamilyang Pilipino, tulungan po natin si Inday Sara, si Vice President Inday Sara. Magpalabas po kayo ng kukunin natin ito. I'd like to address this. Si Mark's Dishes. Hanggat nandyan si George Garcia sa Comelec, matik dadayain nila si Sara. Mark's Dishes at mga katulad mo, at ako rin, guilty Mark's Dishes, na may ganyang sentimiento, let us drop that defeatist attitude. In fact, pag naglabasan ho kayo, and I feel with this announcement of VP Inday Sara the President, and nakikita ko sa aking harapan ngayon, 5,000 mahigit na live viewers. Ito po'y dahil sa ating pinag-uusapan, Inday Sara the President. Andyan na po yung pagbulusok ng suporta. Ipahayag natin, kagaya po ng aking sinabi, kung pwede kayo maglabas ng similar video or your own way, your own style of communicating. But in my page, dito sa Tinig Maisog, ako po si Atty. Vic Rodriguez, Pilipino Abogado Maisog. Inday Sara ang aking Pangulo. Malinaw po iyan. Maglabas po tayo ng ganitong pahayag ng suporta upang matauhan yung mga taong pinagdududahan at pinagsususpetsya ng marami na mandadaya. Hindi nyo po pwedeng dayain at pigilan ang pagsirit ng suporta at pagbuhos ng mandato kay Inday Sara. In the same manner, I had it from a very, very good source that a fourth impeachment ay ikinakasalaban kay Vice President Inday Sara. Siyempre, ang direksyon niya nanggagaling kanino pa? Di kay Martin Romualdez and a certain Attorney Beng ang kumakamada at nakikipag-ugnayan sa opisina nung yung garapal na tumanggi doon sa isang impeachment complaint, nung defensor impeachment complaint, merong nagiging pag-uusap a certain Attorney Beng. But I have a good sense and I have good information kung sino itong Attorney Beng na ito na nakikipag-ugnayan sa garapal na Office of the Secretary General at merong nagbabadyang fourth impeachment complaint. Tayo po dito sa Tinig Maisog sa ating pahina, tayo po'y mangungusap din sa ating mga mambabatas. Huwag na po kayong tumingin na mawawalan lang kayong budget, natatakot kayo, o parang barkadahan lang kayong high school dyan sa House of Representatives at sunod-sunuran dyan sa maling dikta ng Marcos Jr. administration ng inyong liderato. Huwag po ninyong salaulain itong napakahalaga at napakasagradong proseso ng impeachment. Sinalaula na ninyo diyan sa mababang kapulungan yung hindi pagtanggap ng Office of the Secretary General. Garapalan nung isang impeachment complaint na tunay na may laman. Nandoon yun Pati yung contribution ng pera para sa kampanya ng alyansa ni Bongbong. Di ba? Galing sa confidential funds, galing sa customs, at galing sa kung saan-saan pa.
na ginamit nila. Pera po ninyo yun dapat tayong magalit, di ba? Itong mga kongresista, bantayan po natin sila. Bantayan po natin sila. Ito ho ang malaking maitutulong ng bawat Pilipino na nais tumulong, sumuporta, magprotekta kay Vice Presidente Inday Sara. Bantayan po natin ang galaw at kilos ng bawat kongresista. Bawat kongresista ng bawat distrito. Yung party list, wala po tayong magagawa dyan. Alam naman natin na halos lahat, hindi lahat, but halos lahat ng party list, transactional po iyan. Kinakausap po niyan, COMELEC lang. COMELEC lang ang kausap niyan. Nag-uusap lang yan kung ilang boto ang matatamo nila at sa magkakanong halaga. Wala po tayong magagawa dyan. Hanggat nandyan silang parte ng Kongreso. Pero, yung mga, I would say, lehitimong kongresista o yung district congressmen, kausapin po ninyo yung inyong mga kinatawan. Ito po'y panahon na ng full accountability at pananagutan. Kausapin nyo, Congressman, iparehas mo yung galaw mo sa proseso ng impeachment laban kay BP. Huwag kang titingin lang sa perang ipapangako sa iyo sa budget ng ating distrito o kung ano pang additional perks ang makukuha mo. Itaguyod natin ang rule of law. Huwag ninyong babuyin ang proseso ng impeachment. Malinaw na ho ito Ngayong nagdeklara si Inday Sara, the President, ng kanyang kahandaan at pagtanggap sa hamon na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kailangan po tayong kumilos, protektahan ang taong ito na ang nais ay magsilbi, paglingkuran, kalingain ang bawat pamilyang Pilipino. Huwag kausapin ninyo yung mga congressman ninyo. Congressman, alam mo naman na walang laman yung impeachment complaint na yan. Huwag ka nang magpauto-uto sa liderato nyo dyan sa House of Representatives. Gawin mo yung tama. Minsan sa buhay ninyo, gumawa kayo ng tama. Kung yung kay Bongbong Marcos na impeachment, ibinasura ninyo ng ganun-ganun na lamang, huwag kayong makikinig dyan sa liderato ninyo sa mababang kapulungan na ipagpatuloy ang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Sinabi naman po ni Inday Sara, the President, haharapin niya ng buong tapang ang prosesong yan. At babalik yan, ako nakakatiyak ako, babalik yan ulit sa Marcos Jr. Administration. Pag-usapan na ninyong lahat. Ako'y nananalig basta't patas at basta parehas. Dismiss ang lahat ng kasong isinampa laban kay BP Inday Sara diyan sa mababang kapulungan. Pati itong nagbabadyang fourth impeachment complaint na inaareglo pa lamang diyan sa Office of the Secretary General sa pamumuno ng isang Attorney Beng. Kilala ko ito bubuuin natin yung pangalan pagka hindi niya inatras itong pang-apat na impeachment complaint. So yung mga kongresista ng regular districts, kausapin po ninyo. Anyway, at the end of the day, they are nobody when it comes to our district, except we have all lent them our mandate. Wala naman yan kayo ang naggawang kongresista niyan. At hindi pwedeng umasta ang kahit na sinong halal o appointed official ng gobyernong ito na higit pa silang mataas sa tao o sa taong bayan. Kausapin ninyo. Di ba? Kasi darating na naman yung 2028. Maaga hong darating yung 2028. Originally, October of next year, filing na po ng Certificate of Candidacy. Pero may mga galawan po dyan sa Kongreso na itinutulak yung anti-dynasty bill, kung ano man po ang laman nun, pero mag-iingat po tayo, title lang ang maganda ron, budol po ang linalaman nun. Pag yan po ay naipasa nila, aagahan po yung filing July of next year, maaari na pong magkaroon ng filing ng Certificate of Candidacy. Ano pong ibig sabihin nun?
Pebrero na po ngayon. No? Kung July, mga ano na lang po ito eh. A year and 15 months. Ay 1 year and 5 months to go bago ho mag-filing. Huwag nang salaulain. Ang mandato ng pangalawang Pangulo, 32 million yan eh. 32 million. At yung mga malalansang alyansa, yan, sigurado, aatake po yan. Bumubula na ho ang bibig ng alyansang Akbayan Marcos. Nakakatiyak tayo yan. Bumubula na ang bibig niya. Nag-iisip na yan ng paninira kay BP Inday Sara, the President. Yung alyansang Pink, Dilaw at Marcos, bumubula na rin ho ang bibig niyan kung paano banatan si Inday Sara, the President. Yung alyansang Makabayad, Marcos, bumubula na rin ang bibigyan at nag-iisip na ng mga panibagong gimmick o ideya kung paano siraan si Inday Sara, the President. So tayo po na sang-ayon po kayo sa paghahandog ni Inday Sara, the President, ng kanyang buhay upang paglingkuran ang bawat pamilyang Pilipino. Malinaw po yung kanyang mensahe. Ang kanyang nais paglingkuran ay ang bawat pamilyang Pilipino. Hindi po kagaya ng alyansang Akbayan at Marcos. Yung alyansa ng Akbayan at Marcos, ang nais nilang paglingkuran, sila-sila lamang. Diba? Sila-sila lamang. Meron nga po nagpadala sa akin na ultimo yung si Congressman Eli San Fernando, kaibigan ko ito full disclosure, ng Kamanggagawa Party List. Tayo po'y tinulungan at talaga namang nasa likod natin din ang Kamanggagawa Party List. Siya po ay kinontra nung Pangulo nung Akbayad. Di ba? Na ang tao raw, sabi nung Pangulo ng Akbayad, the people deserve accountability. Correct, tama ho siya. Kailangan pong marating natin ang pananagutan. Tama. Bakit ang Akbayan tahimik sa korupsyon at kurakot ni Bongbong Marcos? Kasi po nabuo na yung malansang alyansa ng Akbayan at Marcos. Huwag po kayong maniniwala sa mga yan. Yung kanilang senadora, itong Akbayan, huwag po kayong maniniwala dyan. Interest po nila yan. Makikita at malinaw. Si BP Inday Sara ho, linabanan po nito ang insurgency sa Davao. And it was during her stint as city mayor of Davao that Davao City was declared insurgency-free. Kaya marami pong mga komunistang galit dito kay Inday Sara, the President.